Thank you, Miss Christine Hernandez. Tanong nyo, sabi niya, Doc, pakisagot nga po, pag dog breeder daw po, for the money lang daw po para sa iba na hindi pa nila alam kung ano ang dog breeder. Of course, iba-iba po ang mga dog breeders, no? Thank you sa tanong ninyo. May mga dog breeders na talagang for the money lang talaga. Well, they keep breeding dogs para mai-supply nila sa mga pet shops, mai-supply nila sa mga naghahanap ng mga pets. Yan talaga, business talaga nila yon. So, meron akong mga alam, no, na wala talaga silang pake sa mga dogs na binibreed nila. Basta nagbe-breed lang sila. Meron pa nga ako nabisita isang kennel dati, ang daming aso. Tapos, alam niyo yun, ang titigas na ng mga pupu ng mga aso doon sa mga cages. Dahil siguro nagtitipid siya, wala siyang tiga-alaga. Siya rin, hindi rin naman niya naasikaso madalas. Kawawa talaga yung itsura ng mga ganon. Ang tawag dyan, mga puppy mills. Pag puppy mill, you're just in it for the business, for the money. Marami po niyan, no? Yung mga nagsusupply sa mga pet shops, yung mga makikita nyo na ang dami-dami nilang breeds, tapos yung mga usong breeds meron sila. So ayan, mga puppy mill yan. So totoo naman po yan na para lang sa pera. Pero meron namang mga nagbe-breed na alam niyo yun, very particular sila doon sa quality ng aso na binibreed nila. And they only breed selectively. Kapag ka lang gusto nilang i-breed yung aso nila, hindi yun every year may breeding sila. Baka once every 2 years or once every 3 years kung gusto lang nilang mapaanak yung aso nila. Baka gusto nila ng dagdag na pet or ang purpose lang nila is para, alam niyo, kung mawala yung pet nila, merong kapalit. So that's a nice This is a nice, mindset. Pero tayo naman, I will speak for myself, nasa gitna lang tayo ng mga yan. So I'm not thinking naman na ang mga nagbe-breed ay puro pera-pera lang. Meron din tayong mga purpose. Like kami sa Manalo Canine, we've been breeding dogs. I've been breeding dogs since 1996 nung nasa UP Los Baños pa ako sa College of Veterinary Medicine. I started breeding purebred dogs na Rottweilers, ayan. Pero nung bata pa ako, binilan ako ng nanay ko ng aso na sabi ko na sa nanay ko, maliit pa lang ako, sabi ko gusto ko ng Shih Tzu. Kasi nababasa ko nun sa Manila Bulletin, 'di ba? Pag Sunday, ang daming ads nun. Tapos gusto ko Shih Tzu kasi nakikita ko sa encyclopedia ang ganda ng Shih Tzu, tuwan-tuwa ako Shih Tzu. Favorite dog ko 'yan nung bata pa ako. Mami, sabi ko, pili mo ako Shih Tzu. Tinignan niya yung mga ads sa Manila Bulletin. Tapos nakita niya, meron doon binibenta mga Japanese Spitz. Mura lang, parang 1,000 lang yata. Or basta murang-mura. Yun ang pinakamurang mga dogs na ina-advertise noon. Bumili siya ng Japanese Spitz na parang may cross ng something else. Tapos pinangalan na lang niya na Shih Tzu. Yan, Shih Tzu. Oh, yan. Pinangalan niya Shih Tzu. Sabi ko, ganun ba? Okay. Later on, wala na yung interest ko sa Shih Tzu. Gusto ko naman Maltese. Oh, Maltese. Nagkapera-pera na yung nanay ko. Bumili siya ng Shih Tzu na. Ayan. Pero pinangalan niya Maltese. Anyway, nung kaya ko naman na ikwento yon na breed din namin yon, yung si Shih Tzu at saka si Maltese, na hindi naman Shih Tzu at hindi naman Maltese, ay nag-breed sila. Yun yung una kong breeding. No? Hindi namin nabenta yung mga puppies, inalagaan lang namin, binigay namin sa tita ko na pinatira namin doon sa lupa namin sa Angono before. Now, ganito, nung nag-breed na ako ng mga Rottweilers, I was in it for the money, but I was also very interested in yung welfare ng aso ko, and I was also into yung pag-aalaga. Talagang mahal na mahal ko yung aso ko. But syempre, interesado din ako sa pera. I was a student at that time, and extra money wouldn't hurt me, and I would be very happy to have extra money as a student dahil marami akong mabibili, di ba? Marami tayong pag nagkakagastusan ng mga kabataan tayo. So, anyway, nung time na yon, gumawa ako ng isang paper para sa school, nung vet pa ako, about creating kennels, a kennel business, kasi pinapagawa kami noon sa isang subject ng parang farm business plan or farm plan. I wasn't into farms, kaya gumawa ako ng plan for a kennel. Nakikita ko na dati, nagbabasa ako ng mga books ng mga Dog World, Dog Fancy magazines. Naabutan niyo ba yon? Wala na yata yun ngayon. So, nakita ko sa US and ibang bansa, meron silang mga kennels, talagang business talagang ginasusan nila yung mga kennels nila. They breed dogs, they show dogs, and they sell puppies, and they sell semen, or pati stud services. Sabi ko, gusto ko yung ganyan pagka nag-graduate ako. Yan ang bibusinessin ko, hindi ako mag-clinic. Kasi ayoko yung ginigising ako madaling araw dahil may nanganganak na aso ng hindi ko naman aso. Tapos,
nung time na yon, ayun, ang plano ko, bibili ako ng 10 Rottweilers, papaanakin ko lahat, bebenta ko for 20,000 each. Every year, meron akong ganito karaming puppies. So it was a very viable business plan. Di ba? Hindi naman masama kung ano naman, inaalagaan mo naman. Ako ang definition ko when we were talking sa PCCI board, I was with the board then, pero hindi naman ako member ng board. I was the affiliate president ng Laguna Canine Club. I was the president ng Laguna Canine Club, which was the top provincial club of PCCI at that time. So included ako dun sa mga meetings. They were trying to define what a puppy mill is. And my proposal was, a puppy mill is not just, yung volume ng dami ng nilalabas mo mga aso, kung hindi, yung care ba na binibigay mo sa mga aso na yon. Diba? If you're a responsible dog owner naman, tapos marami kang nabibreed, tapos you make sure na yun ay napupunta sa mga tamang tao, and alam mo yun, ang ganda, pinapakain mo ng SDN, the best dog food in the multiverse, pinapakain mo, inaalagaan mo ng maganda, pinapabet mo kung kailangan, and kompleto sa vaccines, deworming, etc. Then how can you be called puppy miller? Whereas meron ngang nagbe-breed nga lang minsan-minsan lang, pero pinapabayaan naman yung mga dogs. I would rather call that one a puppy miller kasi hindi naman niya, he's doing a crime na pinapabayaan yung mga dogs, lalo na pag may kailangan ng vet, tapos imbes na magpunta sa vet, nagpupunta sa social media lang, tapos hindi talaga dadalhin sa vet dahil wala daw siyang pang vet. So, I would call somebody like that, na breed pa, na puppy miller, or somebody is not doing justice sa pagbe-breed ng mga dogs. So, anong comment ninyo? What do you think should a puppy miller be defined as? Comment below kung meron kayong opinion tungkol dyan para mapag-usapan natin. Alam nyo, yung pagbe-breed ng mga aso, may specific purposes din dapat yan. Like us, sa Manalo Canine nga, nagbe-breed kami ng mga dogs para ma-supply sa canine, working dogs. Nag-supply kami sa Afghanistan, sa Iraq, ng mga working dogs nila. 252 dogs sa Coast Guard ng Pilipinas, working dogs sa iba-ibang mga government institutions, Philippine Army, Philippine Marines, Presidential Security Group sa Malacanang, and also nagsusupply kami sa mga private security organizations and mga individuals. Kung kailangan nyo nga pala ng training or kailangan nyo ng protection dog or dogs na panggwardya lang sa bahay, available po yan sa Manalo Canine. So pumunta lang kayo dun sa lounge@metaanimals.org or sa Facebook natin, and somebody will assist you kung mag-PM kayo dyan. Now, breeding is not bad per se. Depende siguro yon sa motivation ng breeder as well as yung pangangalaga nila dun sa mga dogs in their kennels. Mas maganda kung IAGD or IAGD animal facility ay registered yung kennel ninyo para talaga makita na legit kayo. Makita rin doon yung mga na-produce nyo ng mga puppies, lahat. IAGD nga pala, mag-lounge.metaanimals.org kayo doon sa menu, sa pets. I-register nyo lahat yung mga animals nyo doon for free. Ayan, and at least makita legit breeder kayo. Maganda yon, mapatunayan ninyo dahil makikita talaga yung inyong kennel doon sa lounge, doon sa metaanimals.org. So ngayon, ayan, I don't think na pera-pera lang. And many people want to improve the breed naman that they are breeding. So, halimbawa, isang breeder ng Rottweiler na pinupursue niya yung next generation ay mas maging better than the current generation that he has. That's an intelligent and responsible breeder, for whatever quality whatever he defines quality as, kung pang dog show man yan or pang working dog niya yan, or for di ba, yung temperament and abilities and skills. Yan, so the more na nag-improve ka doon sa mga pinoproduce mo, then you're doing something good for the breed and for dogdom in general. Diba? So marami kasing gamit yung mga dogs, iba-iba. So baka mas ma-improve natin yung next generations much better. Kung meron ka pinangangalaga ang bloodline mo, hindi ka lang import ng import, tapos bibreed mo, tapos benta, import, benta, well, you're also doing the economy a good thing kung local bred ang ginagawa mo and you are even exporting kagaya namin. So that's a good thing for the economy then. Yeah, so that's my take on breeding. What's your